Tapos itong lahat guys ay binili ko sa online shop. Ngayon lang din ako bumili ng sobrang mahal. So tingnan natin kung ito ay legit. Baka bato ang laman nito. Hindi ko pa to guys nabubuksan na. Magdadalawang buwan na ata akong di nag-upload ng shoe review dito sa YouTube dahil sa yung pinapang-capture ko guys ng video nagkakaroon na ng problema. Kumbaga hindi na siya maayos kumuha ng video. So bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin, disclosure. Itong nakikita nyong box na to, mga parcel na to ay binili ko ng sarili kong pera. Hindi ako binabayaran para gawan ito ng video at lahat ng sasabihin ko dito o maging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Matagal lang tinatanong sa akin ito at marami nagtatanong nito kung ano daw yung ginagamit kong pang video, pang capture sa mga video ko. Ang ginagamit ko guys ay cellphone. Itong Huawei Nova 5T. Nabili ko guys ito ng 2019 or ng 2020 kung di ako nagkakamali. Nagustuhan ko kasi guys yung kanyang specs kasi yung kanyang camera ay gawang Sony. Tapos meron siyang 48 megapixel. Merong stabilization. Tapos yung video resolution niya 4K. Yung frame rate niya ay 30 FPS. Actually guys, hindi ito yung pinapangarap ko na pang-capture ng video itong cellphone. Ang gusto ko sana ay yung professional, yung DSLR. Kaso nga lang, wala akong malaking pera na pambili ng mga camera na yon. Pero dahil sa gustong-gusto ko makapagbigay ng running tips, ng knowledge tungkol sa running na na-experience ko, makapagbigay ng inspiration, motivation at ng shoe review. Sabi ko sa sarili ko, pwede na itong cellphone na to. At nabili ko itong cellphone na to noong time na yon ng 14,000. So kung ito yung pinapang-capture ko ng vlog ko, ano ngayon yung ginagamit ko na pang-capture sa vlog ko ngayon? Cellphone din yan guys. Ang nagka-capture ng video ko ngayon ay ang Tecno-Camon 30 Pro. Nagustuhan ko yung camera niyan dahil sa 50 megapixel yan. Gawang Sony din. Meron din siyang stabilization tapos yung video resolution niya ay 4K. Yung frame rate niya mas mataas dito. Meron siyang 60 FPS. Magdadalawang taon na rin guys na ginagamit ko tong Tecno-Camon 30 Pro sa mga vlog ko. Yan din ang pinagsushoot ko sa mga overlay kapag gumagawa ko ng shoe review. Kapag pinapakita ko yung detail ng upper layer, ng midsole, yung design niya at yung rubber outsole. Mas smooth kasi guys yung video resolution na 4K tapos yung frame rate ay 60 FPS. Kumpara sa video resolution na 4K tapos yung kanyang frame rate ay 30 FPS. Nabili ko yung Tecno-Camon 30 Pro noong time na yun ng 14,000 plus. Sa ngayon itong Tecno-Camon 30 Pro ay nagkakaroon na ako ng problema kapag nagsushoot ako ng video resolution na 4K tapos yung frame rate niya ay 60 FPS. Mabilis nang uminit tapos naglalag siya. Aminado naman ako na talagang sagad-sagad yung paggamit ko dito sa Tecno-Camon 30 Pro. Ginagamit ko yan dito sa YouTube, Facebook at sa TikTok. Kung nakakaranas na ako ng problema dito sa Nova 5T at dito sa Tecno-Camon 30 Pro ay sulit na ako. Bawing-bawi na ako sa ginastos ko dito sa dalawang cellphone. So ano ang kinalaman ng mga box na to, ng mga parcel na to sa kwentuhan natin ngayon? Nakaipon na tayo guys ng pambili na pangarap kong camera na pang vlog. Tapos itong lahat guys ay binili ko sa online shop, sa Shopee at sa TikTok. Ngayon lang din ako bumili ng sobrang mahal sa Shopee. So, tingnan natin kung ito ay legit. Baka bato ang laman nito. Hindi ko pa to guys nabubuksan na. I-unbox natin ito. Tara. Umpisa natin guys sa pinakamababang presyo. Nabili ko to sa Shopee. So, kung meron kang DSLR na camera, kailangan mo ng cleaning kit. At ito yon. I-unbox natin guys. Tingnan natin kung bato ang nakalagay dito. Napaka-importante nito dahil sa hindi basta-basta nililinisan ang DSLR. So, hindi naman bato yung laman guys. So, ito ay pang buga. Para kapag yung halimbawa yung camera mo ay merong alikabok, mag-aalis ng dust. Meron din siyang sensor cleaning swab pang APS-C 16mm. Ito, box. Maliit na box. Meron din siyang dalawang pangpunas ng lens. Ito guys So, cotton band, 5 peraso. Meron din siyang clean wipe dry, tapos clean wipe wet. Tapos, ano to? Brush. Soft yung brush niya, oh. Hindi magaspang. Tapos, parang ball pen ito. Ano to? Ball pen? Brush din. Ayan guys, oh. Soft din yung nararamdaman ko dito, hindi magaspang. Tweezer. Para saan kaya to? Meron din siyang lens cleaning tissue. Ito guys, oh. Tapos, cleaning liquid. Para sa lens and LCD.
So lahat ng ito guys ay 479. So kung meron kang DSLR na camera, kailangan natin ang lagay nito kapag magsushoot tayo sa outdoor para safe siya. Ito guys ay nabili ko sa Shopee. So tingnan natin kung bato ang laman nito. Ayan guys. May padding yung kanyang hawakan. Malambot. Nandito yung pang shoulder ata to. Pang raincoat nitong bag. Para kapag ginabutan ka ng ulan, hindi siya basta-basta papasukan ng tubig. Ano? Galing. Pocket dito. Meron din padding. So napaka-importante niyan guys para kapag halimbawang umaalog-alog ng konti dito sa loob ay hindi malakas yung pagbangga. May sasalo ng impact. Ito naman yung pinakang lagayan ng camera. So malambot guys, makapal yung padding niya. Tapos meron siyang divider. Ang maganda rito, natatanggal yung kanyang divider. Ayan guys, oh, natatanggal yung divider niya. So mako-customize mo yung laki ng ilalagay mo dito. So halimbawa, lagyan mo to ng camera, tapos backup na lente. Ayan, oh, matatanggal. Ganda. Nabili ko to guys ng 978. Tapos meron siyang rubber dito sa pinakang ilalim para makareduce ng impact kapag nabagsak natin. Nga pala guys, meron pa siyang bulsa dito sa loob. Ito. So yung bulsa niya ay 1, 2, 3, 4. Tapos yung pinakalagayan ng camera. Ito namang malaki guys. Ito ay lagayan ng camera kapag hindi ko ginagamit dito sa bahay. So bakit bumili ako ng lagayan ng camera? Eh hindi ko naman siya ginagamit. Pwede ko naman ilagay dun sa bag. So bago natin pag-usapan, buksan muna natin ito. Baka ang laman nito ay bato. So dito ay may nakalagay na silica gel na 2 box. Ito. Tapos, itong box na to, ito pala guys ay hygrometer. So, meron ditong percentage, 60% yung nakalagay sa kanya. Tapos, meron temperature na 26.3. So, isang instrumento ito para sukatin ang humidity o moisture sa hangin. So, itong binili ko ay large guys. Yan, transparent siya. Tapos, meron siyang ganito. Kaya sasabit dito kabila para pwede mo sakbitin. Ayan siya guys, ha. So meron siyang hawakan din kung gusto mo siyang bitbitin na lang. Tapos yung kanyang lock ay 2. Ayan. Plastic ito pero mukhang matibay. Tapos dito guys sa pinakang gilid, ito, meron siyang rubber para sealed na sealed yung box na to kapag sinarado natin. So bakit bumili ako ng transparent na box tapos yung paligid nito ay silyado? Sinamahan ko pa ng 2 silica gel tapos itong hygrometer para kahit papano makontrol ko ang humidity sa paligid ng camera ko. Dahil sa kapag sobrang taas ng humidity sa paligid ng camera, possible na mag-build ng fungus sa camera sensor at sa lens. So kapag nagkaroon ng fungus ang camera sensor at ang lens, hindi natin magagamit ito ng maayos. So lahat ng ito guys ay nabili ko ng 1,281. Naging 60 na siya, oh. Hop, naging 59 na. Ito namang manipis guys. So kung meron kang DSLR na camera, kailangan mo din syempre ng SD card. So nabili ko to sa Shopee. Tingnan natin kung ano ang laman nito. Baka tissue ang laman nito. Ayan, Lexar Professional 128 gig. Ang specs nito guys ay SDXCTM UHS2 Class 10 U3 at V60.
4K ready siya guys. Pwede ako mag-capture ng 4K 60 FPS. So itong Lexar Professional na SD card guys ay nabili ko sa Shopee ng 2,756. Nga pala guys, yung humidity dito sa loob ng box ay nasa 48% na. So pwede ko nang ilagay dito yung camera ko. So dahil sa gusto kong mapakinggan ninyo ng maayos kung ano yung sinasabi ko sa mga vlog ko, bumili rin ako ng mic na pang DSLR. So nabili ko to sa Shopee. So tingnan natin guys, baka ang laman nito ay kahoy. Kapal ng bubble wrap po. Ayan. Eto, Holyland Lark M2. Yan guys. Buksan natin. Silyado. Ayun. So, yung kanyang mga sticker. Yan. We are here for you. Eto na guys. Yan. Pang DSLR version. So, meron siyang dalawang mic. Yan. Magnetic ito. Tapos ito yung receiver. Yan. Dito kinakabit yung TRS ba yun? Ito. Yan. Ito yung TRS. Isasaksak dito. Tapos isasaksak dun sa DSLR na camera. Rechargeable ito guys. At makikita dito kung full yung battery niya. So kapag yan ay wala ng kulay, ibig sabihin lobat na. Kailangan nyo nang i-charge. May kasama itong charging cable. Type-C to guys. Tapos may dalawang Fury windshield. Pang cellphone guys na receiver. So i-attach nyo dito. Kung Type-C ka. Ganito. Ayan. Tapos dito. So pwede mo siyang gawing kwintas. Ang bili ko dito guys ay nasa 4,167. Ito naman guys, nabili ko to sa TikTok shop. So tingnan natin, baka ang laman nito ay sabon. Ang kapal ng bubble wrap niya. Grabe. Para saan kaya to? Kapal. Talagang iningatan nila. So syempre kapag may DSLR na camera ka, kailangan mo din ng lens. So ito ang napili ko. Budget meal lang ito guys. Viltrox. Tapos yung specs niya ay APS-C, AF autofocus 25mm, tapos 1.7 E-mount. So buksan natin guys. So kitang-kita na kagad, bumungad. May sealed. So hindi to guys yung pinakamahal na lens. Budget friendly lang ito. So Viltrox warranty card meron dito. So hindi ko siyang pwedeng ipakita sa inyo kasi may barcode. Tapos ano to? Lagayan. Dandahan. Tuwa naman ako dito. Yun. Ito siya guys. Meron siyang takip dito sa mount. Meron din siyang takip din. Ayan guys. Tapos ito. So matibay guys yung kanyang pagka-plastiko. Hindi siya yung mabilis matupi. Solid yung build nito. Di ko lang kung anong tawag dito. Cup ba to? So dito nilalagay yan. Yun. Ayan. Nice. Ito guys So ang bili ko dito guys ay 6,667 kapag naka-sale. Pero kapag hindi naka-sale, nasa 8,800 plus. Ito na guys, i-unbox na natin yung pinakamahal na binili ko sa Shopee. So tingnan natin kung ano ang laman talaga nito. Overseas pa ito guys, galing Hong Kong. So hindi ito yung pinakamahal. At hindi rin ito yung pinaka-latest. Hindi rin naman ito yung pinaka-luma. Kumbaga, nasa gitna siya. Nagdadalawang isip pa ako kung bilhin nito sa Shopee dahil sa siyempre, sobrang mahal para sa akin. Natatakot ako baka hindi ko ma-receive. Nag-base na lang ako dun sa mga comment ng mga bumili nito. Sa seller sa Shopee.
Pinagbabasa ko isa-isa yung mga sinasabi nila, mga na-experience nila. Doon ako nag-base. Kapag bibiling ko kasi guys to sa mall, sobrang mahal ito sa mall. Gusto ko makatipid eh. Tsaka hanggang doon lang din yung budget ko. Para sa inyo to guys. Ayan. Ito guys, ang Sony A600. Yan. Buksan natin para malaman natin kung siya ay camera talaga. Nga pala guys, body lang yung binili ko doon. Hindi kasama yung lens kasi kapag kasama yung lens ay sobrang mahal. Mahal talaga. Kaya bumili ako ng budget friendly na lens para dito. Pero okay din naman yon. Maganda yung review pero tingnan natin. So, nandito yung manual niya. Kaso, nabuksan ko siya guys. Walang sealed. Hindi naka-sealed. Hindi naka-sealed siya. So, ganun din yung nababasa ko dun sa mga comment. Kapag nabuksan nila yung pinakang box, makikita nila na hindi na naka-sealed. So, yung kanyang sakbitan. Ayan. So, yung battery niya. Ayan. Kalagay ay Sony. Code ba to? Sony, tapos may iba-ibang lumalabas na letter. May isang single letter din. So, mukhang original itong battery na to. So, ito na yung pinakang camera. Teka, ano muna to? Yung pinakang to? Parang dun sa viewfinder ba yun? Sinasalpak yung pinakang rubber niya. Yan, pag ganyan. Ayun. Ganyan siya guys. Angas. Ganun ba yun? No? Wala palang lens. Nakatakip. So, wala naman ako nakikitang sign na kupas ng pintura. So, tingnan natin pag ilalagay natin itong battery. Nga pala guys, wala akong nakitang warranty card dito. So, expected ko na rin naman yon dahil sa dun sa mga comment section na nabasa ko, wala silang warranting natanggap. So, medyo risky, pero sinugal ko dahil sa sobrang mahal ito sa mall. Nasa 89,000 ito. 89,000 plus sa mall. Sa Shopee, nabili ko lang siya ng 67,000 plus nung naka-sale. Pero kapag hindi naka-sale, nasa 69,000 plus. So ilalagay ko na guys itong lens, tapos itong battery, at itong SD card. Tingnan natin kung gumagana ng maayos at makita kung ilan ang shutter counter nitong camera. Yun. Galing. So, pipili ako ng language. Mukhang hindi pa siya nabuksan. Yan guys, pipili ako ng language. Tips lang guys, kapag bibili kayo sa online shop tulad sa TikTok shop at sa Shopee, tingnan niyo yung profile ng seller kung verified ba. Tapos, tingnan niyo kung ilan o dami ng bumili ng product na gusto nyong bilhin sa kanya. At sa uli, tingnan niyo guys yung comment section. Basahin niyo kung ano yung na-experience ng mga bumili. Wag lang basta-basta na bibili ka. Mag-research ka rin. So, nabanggit ko kanina guys na walang warranty itong camera. Pero, meron dong request ng refund. So, gagamitin ko siya ng gusto in 1 week. Para kung halimbawang meron siyang problema, makita ko na kaagad at may refund ko. At itong ibang product guys na nabili ko, pwede rin siyang i-refund kung magkaroon ng issue
in 1 week. So, gagamitin ko na ng gusto itong mga product na to. Nga pala guys, ilalagay ko ang shutter counter nitong camera sa comment box. Kung interested po kayo dito sa mga product na to, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta. Ingat po kayo. Run safe po.